Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maksyong pelikulang Blood Rain. Nagsimula ang kwento sa isang karnabal noong ika-18 siglo sa Romania. Dito makikilala si Damper Rain. Nagtatrabaho siya bilang isang performer na kinatatakutan ng mga manunood. Nakagawian na ng mga tao na makita siyang sinusunog ng holy water, habang tinutusok ng kutsilyo at pagkatapos ay pinapainom ng dugo ng tupa, upang ang kanyang sugat ay maghilom agad. Lahat ng ito ay regular na ginagawa niya upang libangin ang mga taong manunood, na nagbayad sa karnabal. Nang ang kanyang pagtatanghal ay nakarating sa tatlong miyembro ng Brimstone, na sina Sebastian, Vladimir, at Catherine, isang lihim na samahan ng mga vampire hunters, nagtakda ang mga ito na hanapin at puntahan siya. Subalit, sa kasamaang palad, dumating sila kinaumagahan na wala na ito sa karnabal at tumakas na pala. Kaya napilitan silang sundan at patuloy na hanapin ito. Samantala, makikita si Rain na sumama sa isang grupo ng mga manlalakbay na naghatid sa kanya sa isang kalapit na nayon, kung saan, nakilala niya ang isang fortune teller. Sinabi nito sa kanya na ang kanyang ama ay si Kagan, ang pinakamakapangyarihang vampira sa lupa. Ibinunyag naman ni Rain na sinasaktan at kalaunan ay pinatay ni Kagan ang kanyang ina. Tinanong niya ang fortune teller kung paano ito matatagpuan upang patayin niya. Sinabi nito ang tungkol sa mata ng isang agimat na hinahanap ni Kagan. Kung makukuha ni Rain ang mata na nakatago sa Cambrian Monaster, siguradong makakaharap niya ito. Samantala, ng mga sandaling yun, narinig ng kanang kamay ni Kagan, si Domes, ang sinabi ng fortune teller kay Rain. Agad na pinaalam nito kay Kagan ang gagawin ni Rain. Nahahanapin nito ang mata ng agimat. Inutusan ni Kagan na bantayan at sundan si Rain, dahil kapag nagawa nitong makuha ang mata, siya ang papatay sa kanyang anak. Samantala, nagpatuloy si Rain sa paghahanap, at sa wakas ay nakarating siya sa monasteryo. Nakasunod sa kanya ang tatlong vampire hunter at ang grupo ni Domes na kasama ang kanyang humigit kumulang 100 tauhan. Sa ibang eksena, nang makarating si Rain sa monasteryo, ang mga monghe ay nagbigay ng hapunan at isang lugar upang siya ay makapagpahinga. Nang gabing yun, habang ang lahat ay natutulog, si Rain ay palihim hinanap ang kanyang pakay. Nagawa niyang patayin ang isang nakakatakot na monghe na nagbabantay sa pinto ng chamber. Nakasuot dito ang susi sa kanyang leeg. Kinuha niya ang susi at binuksan ang chamber kung saan nakatago ang mata ng agimat. Pagpasok niya sa loob, mabilis na sinalubong siya ng mga umiikot na patalim. Mabuti na lamang at agad siyang nakaiwas sa mga ito. Nang makarating siya sa lugar kung saan nakalagay ang kahon na may lamang mata ng agimat, at sa sandaling mabuksan at mahawakan niya ito ay biglang sumara ang pinto at ang silid ay nagsimulang mapuno ng holy water. Umakyat siya sa kisame kung saan bumitin siya ng patiwarik upang makaiwas sa tubig. Habang naghihintay, napatingin siya sa mata ng agimat at biglang nagkaroon ng koneksyon sa sarili niyang mata. Biglang bumukas ang pinto ng silid at lumabas ang head monk at sinabi nito kay Rain na ang mata ng agimat ay prinotektahan siya upang makaligtas sa tubig. Ibinunyag nito na ang mata ay isa sa tatlong agimat, isang mata, isang tadyang at isang puso na pag-aari ng isang matagal ng patay na vampira na nagngangalang Bethel. Si Bethel ay nakahanap ng paraan upang maprotektahan ang mga vampira laban sa sikat ng araw, ng tubig at mga krus, at dahil sa takot ng ilang vampira na mas lumakas ang kanyang kapangyarihan, kinalat nila ang mga bahagi ng kanyang katawan nang ito ay mamatay. Samantala, dahil ang mata ay naging bahagi na ng katawan ni Rain, hindi na siya pinayagang umalis ng monghe sa monasteryo. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng malakas na sigaw. Ito ay ang grupo ni Domes na inatake ang monasteryo. Pinatay nila ang lahat ng monghe na naroon. Samantala, dumating din sina Sebastian, Vladimir, at Catherine na nakipaglaban din sa mga ito. Ngunit, ang grupo ni Domes ang nagtagumpay sa pagpapabagsak kay Rain. Dinala nila ang katawan nito at umalis. Inutusan naman ni Sebastian si Catherine na bumalik sa Brimstone, at i-report na nakuha ni Domes si Rain, at ang mata ng agimat ay nasa pag-aari din ni Rain.
Pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakbay sina Sebastian at Vladimir upang sundan si Domes. Sa ibang eksena, dahil malapit ng sumikat ang araw, napilitan si Domes na huminto sa palasyo ni Lionel. Dito makikita at matatagpuan ang mga vampirang prostitute. Nang makita ni Lionel si Rain, gusto niyang idagdag ito sa kanyang mga koleksyon. Ngunit, sinabi ni Domes na para kay Kagan si Rain, at nang malaman nito na bahagi na ng katawan ni Rain ang mata ng agimat, lalo siyang nagka-interes dito. Inilagay niya si Domes sa kulungan at kinadena. Plano ni Lionel na kunin ang mata mula kay Rain kahit na siya mismo ang gumawa nito. Samantala, sina Sebastian at Vladimir ay nakapasok na sa palasyo at saktong dumating pagkatapos pagsasaksakin ni Lionel ng ilang beses si Rain. Hinagisan ng kumot ni Sebastian si Rain at pagkatapos ay binuksan ang mga bintana upang ang sikat ng araw ay pumasok sa loob. Si Lionel ay nasunog hanggang sa mamatay. Sina Sebastian at Vladimir ay dinala ang katawan ni Rain pabalik sa punong tanggapan ng Brimstone. Pagdating doon, inilagay nila si Rain sa isang selda. Nangako naman si Rain na wala siyang sasaktan sa mga ito, basta bigyan lang siya ng hayop upang ang dugo nito ang siya niyang kakainin, nang sa ganon ay bumalik ang kanyang lakas at maghilom ang kanyang sugat. Makalipas ang ilang sandali, naghilom na ang mga sugat ni Rain at bumalik ang kanyang kalakasan. Kinumbinsi siya ni Vladimir na manatili at magsanay kasama ang Brimstone upang sama-sama nilang salakayin si Kagan. Isang bagong set naman ng mga gloves sa kamay at isang bagong espada ang binigay sa kanya ng mga ito. Ang pananatili ni Rain sa Brimstone ay nagbigay ng lakas ng loob sa mga tao doon, ngunit, hindi naman nasisiyahan si Catherine sa kanyang presensya. Sa ibang eksena, sumulat si Catherine sa kanyang ama na si Viscount Elric. Naniniwala silang mag-ama na ang Brimstone Society ay malapit ng mabuwag. Sa kabila nito, patuloy pa ring pinoprotektahan ng kanyang ama ang lihim na lokasyon ng grupo. Upang hindi siya mapahamak, nagpaplano din itong tanggalin si Kagan sa kanyang trono. Samantala, nakuha na ni Kagan ang tadyang ng agimat at inutusan ng kanyang mga tauhan upang hanapin ang lokasyon ng Brimstone Society, patayin ang lahat ng tao doon at dalhin sa kanya si Rain. Sa ibang eksena, pagkatapos kumuha ng mga armas at holy water mula sa isang nagbebenta ng armas sa bayan, sina Vladimir, Sebastian at Rain ay bumalik sa Brimstone. Bago sila makarating sa fortress, sinalubong na sila ng isang sugatang lokal ng Brimstone. Sa kanyang naghihingalong buhay, pinahayag niya na si Catherine ay nagtaksil sa kanila at ang lahat ng nasa Brimstone ay patay na. Noong gabi ding yun, habang sina Vladimir at Sebastian ay natutulog sa ilalim ng mga bituin, sinubukan ni Rain na umalis ng mag-isa. Nagising naman si Sebastian at sinubukang pigilan siya. Sinabi ni Rain na dahil sa kanya kaya namatay ang lahat ng mga tao sa Brimstone, kaya't simula sa araw na yun ay mag-isa na lamang siyang maglalakbay. Balak din niyang hanapin ang puso ng agimat, dahil sa tingin niya ay iyon ang magbibigay sa kanya ng lakas ng pakikipaglaban-laban kay Kagan. Pagkatapos ay bumalik si Rain sa Brimstone Fortress, halos lahat ng makita niya ay patay na. Maya-maya ay bigla siyang nakarinig ng boses at mabilis na nagtago sa likod ng isang pader. Ito ay si Domes na nagsasabi sa kanyang mga kasama na ang katawan ni Rain ay hindi kabilang sa mga biktima at dapat na silang bumalik upang sabihin kay Kagan. Samantala, hindi tumigil si Rain sa paghahanap, hanggang sa nakita niya sa mas malalim na bahagi ng fortress sila Catherine. Hinahanap ng mga ito ang puso ng agimat. Narinig niyang sinabi nito sa mga kasama na inilibing ng lolo nito sa ilalim ng tubig ang agimat. Nakita ni Rain na sumisid si Catherine para kunin ang agimat kaya't mabilis niya itong sinundan. Nagkaroon ng kaguluhan sa ilalim ng tubig nang makita ni Catherine si Rain, subalit, nagawa ni Catherine na saksakin sa tiyan si Rain, at nakuha nito ang puso ng agimat. Nagsimulang lumangoy papunta sa ibabaw ng tubig si Catherine, ngunit kasunod muli nito si Rain. Pagdating nila sa ibabaw, hinablat ni Rain ang katawan ni Catherine at mabilis na hiniwa ang leeg ng babae, at pagkatapos ay ininom ang dugo nito, na agad na nagpagaling sa kanyang sugat. Ngayon na hawak na niya ang puso ng agimat, agad na pinuntahan ni Rain si Kagan. Samantala, sa takot na hindi uubra si Rain sa lakas ni Kagan, sina Vladimir at Sebastian ay sumakay sa kanilang mga kabayo at mabilis na pumunta sa Kagan's Castle. Nang makarating sila sa palasyo, nagtago sila sa paligid habang hinihintay si Rain. Samantala, dumating si Rain at agad na dumiretso ito sa gate at tinawag si Kagan.
inihatid naman siya ng mga bantay kay Gomez at binigay dito ni Rain ang kahon na may lamang puso ng agimat. Hiniling niya dito na makita si Kagan, ngunit dinala siya nito sa isang selda, pagkatapos ay dinala ni Gomez ang puso ng agimat kay Kagan. Samantala, upang makapasok sa loob ng kastilyo, sinalakay ni Vladimir at Sebastian ang front gate. Agad naman silang nahuli ng mga gwardya at inilagay sa isang selda malapit kay Rain. Dumating naman ang oras ng seremonya upang kuhanin ang mata ng agimat kay Rain, upang pagsama-samahin ito kasama ang puso at tadyang. Dinala si Rain sa isang silid at itinali sa isang altar, habang inihahanda ang kutsilyo. Samantala, sina Vladimir at Sebastian ay nilinlang ang isang bantay na pumasok sa kanilang selda at nagawa nila itong patumbahin. Nagawa nilang makatakas at agad na sinugod ang ceremonial chamber at nagsimulang atakihin ang mga guard na naroon. Nagawa ni Sebastian na pakawalan si Rain, ngunit nagawa ng mga tauhan ni Kagan na mahuli sila Vladimir at Sebastian. Samantala, binuksan ni Kagan ang kahon kung saan naroon ang puso ng agimat, ngunit wala itong laman. Kinuha niya ang kanyang espada, at ginamit ito kay Vladimir dahilan upang ito ay mamatay. Nang mga oras na yon, nasugatan din ng malala si Sebastian. Pagkatapos ay nagharap si Kagan at Rain, ilang beses silang naglaban ang kanilang mga espada para saksakin ang isa't isa. Ngunit nagawa ni Kagan na umibabaw kay Rain, habang naghahanda na siyang saksakin ang mata ni Rain, nagawang ihagis ni Sebastian kay Kagan ang isang bote ng holy water. Habang inaasinta niya ito ng pana, nabasag ang bote at sinunog ng holy water ang mukha ni Kagan. Samantala, nagkaroon si Rain ng pagkakataon upang itulak ang isang palaso sa puso ni Kagan, at sa isang iglap, naging alikabok ito. Agad namang tumakbo si Rain kay Sebastian na malubhang nasugatan. Nag-alok si Rain na ibalik ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang leeg. Ngunit siya ay tumanggi at namatay sa kanyang mga bisig, at sa huli, si Rain ang naiwang buhay at pumalit sa trono ni Kagan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Vampira, at kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.